morning. It's 5:30 in the morning. So it's February 24, Saturday. May overtime ako ngayon. Actually, first time ko mag-overtime. And dun sa work naman namin is anytime kung gusto mo mag-overtime, laging available ang overtime. It's your choice kung gusto mo mag-overtime or hindi. And I don't want naman na maraming overtime kasi yung problema, pag maraming overtime, kakainin lang ng tax. So, nililimit ko lang na additional 20 hours yung OT's work para less lang yung kasi sayang kasi pag sobra yung overtime mo, ang laki ng tax. And ayun, nandito tayo ngayon. Ang dami. Bakit pa ako nag-vlog ngayon? Kaya lang, tagal ko nang hindi nagpa-vlog ulit. When was the last time? Daming pangyayari ngayon sa Canada. Maraming announcement about pagigpit or pagbabago na nangyayari ngayon sa most especially for the international student pathway. Pero I don't want to more specific or details about that one kasi medyo maraming information and I don't want na magkaroon ng misinformation. But in summary na lang, medyo yung mga bagong mag-apply for student pathway ay ayun, may certain changes, like hindi na pwedeng kunin or dalhin yung spouse. Possible lang kung ang kukuning course ay or course or degree or something like that is masteral. Maraming paano ba natin sasabihin? Maraming kasing dahilan kung bakit ginawa yun is kasi maraming pang-aabuso na ginawa ng mga iba sa mga I don't want to give anong mga lahi pero ramdam ko na yan. Kumbaga napansin ko na pala yan when dito sa Manitoba kasi maraming gumagawa niyan. From other provinces, ito ang nangyari ngayon sa Manitoba kasi binabawasan nila ng less 200 points yung mga student na pupunta from other provinces na pupunta dito, kumukuha ng job experience, then after that mag-apply ng PR. Pag nagkaroon na ng PR, bumabalik sa mga kung saan sila galing. Ngayon, may mga nagrarally na unfair daw, but ang kawawa kasi dyan yung mga province, kaya yung most especially Manitoba, kasi ginagawa nila, pumunta lang sila dito para magkaroon ng PR, and then, Manitoba is nangangailangan ng mga tao dito para gumanda yung economy rin dito kasi may mga company dito na they need people. Most special sa company namin, lagi na lang may hiring. And minsan di tumatagal or nag-expect sila na madali lang yung work or hindi sila sanay sa ganitong klase ng trabaho tapos after 1 week magre-resign na. So, when I was working in Walmart, majority ng mga katrabaho ko yung mga student coming from other provinces. Yung co-worker ko talaga as in naging ka-close ko na yung nagkaroon siya ng PR, pumunta siya ng Toronto. And I think last year lang nag-implement ang Manitoba, if I'm not mistaken, kasi nagkwento sa akin yung katrabaho ko ngayon na ang asawa niya is student na nasa Toronto tapos siya ngayon nasa Manitoba. And although ngayon nagpa-process na, good thing, nag-process na siya ng papers kasi after 6 months mo na
working experience, pwede ka na dito mag process ng papers para magkaroon ng PR. And good thing naman yung job na nakuha niya dito sa company na pinagtatrabahoan ko is kumbaga as a skilled worker. So, or kahit binawasan ng points yung kanyang yung application niya is pasok pa rin yung certain requirements. And magandang ginawa niya kasi pagka 6 months niya, pasa agad siya. Kasi lagi ko nga pinapaalala dito sa Canada, bigla-bigla na lang nagbabago yan ng policy or rules. And pag nag-implement sila, parang okay, starting today or starting next week, ganito na yung pagbabago. And then you have no choice. Talagang may implement nila. So marami na ako na napapanood vlogs sa TikTok na nag-explain. Panoodin nyo na lang kung gusto nyo talagang more detailed information about that. Pero sinasabi ko lang yung mga nangyayari dito sa Manitoba. And I think it's fair sa Manitoba yung ginawa nila kasi kawawa naman yung province nito kasi yung binabayad naming tax, syempre yung mga tax na dinideduct sa sweldo namin is syempre of course, sino ba nagpa-process ng mga papers dito? Syempre may mga nag-hire sila ng tao para mag-process ng mga PR applications. Doon naman na po yung fund na yun is galing sa mga tax na pinabawas sa mga sweldo na nagtatrabaho dito. Which is no hate about sa mga international student. Mayroon ng mga international student na talagang dito talaga sila. And unfortunately, nadadama yung mga in good faith na talagang gusto talaga mag-work dito. Yun nga. Nabago nga nila. So, nagsasacrifice yung iba na nangyayari dito sa Canada. And then di sa Alberta rin nag-close sila, temporary nag-stop yung pathway, I think yung streaming, something like that, na pinay-stop na nila yung mga yung nakagraduate na tapos mag-a-apply ng PR. Parang pinay-stop nila, parang the only option is kailangan yung spouse mo ay may LAMIA, which is yung LAMIA rin yun na nangyayari dito sa buong Canada is tinitake advantage ng mga ibang company or agency na nagsisingil ng napakamahal, like $10,000 para lang makahanap ng LAMIA. And ngayon nasisilip na rin yan ng government. Yesterday may napanood ako na news na parang may nagsasuggest na tanggalin na i-stop yung pag-process ng LAMIA. Kasi nga maraming nag-i-scam, maraming nagtitake advantage, maraming nabibiktima ng scam na yon. And yung LAMIA yun is na abuse. At kapag nangyari yon, mas marami maapektuhan yung mga student or yung mga nag-visit or something na naghahanap ng mga LAMIA para lang makapag-apply, makaroon ng chance na magkaroon ng PR sa Canada is maapektuhan. Oh my God. As in, daming changes talaga. And yesterday, may nakakakuntuhan ako na may nangyari daw na sa Saskatchewan province. I-share ko lang yung story nyo, which is the true story. Merong couple daw na kapaprocess lang nila ng PR sa Saskatchewan. Kasi na-process nila yung PR na sila. And then, lumipat sila ng province. Pagkakuha nila ng PR sa Saskatchewan, lumipat sila ng province.
Hindi ko na babanggitin kung anong province yung nilipatan nila. Ngayon, yung magre-renew na sila ng PR application, dininine ng province na nilipatan nila. Kasi nasilip nila na parang ginamit lang yung province na yun para lang makapunta doon sa certain province na yun. Ngayon, ang mga problema sila kasi denied na hindi mapasses yung pag-renew ng PR nila. So, ibig sabihin, illegally na i-stay sila dito sa Canada. So, yun ang mga event, mga bali-balita ngayon. Ay, nakakalungkot na mga changes ngayon. Kasi ang dami talaga, sa totoo lang, pag napapanood nyo sa mga vlogs, sa mga certain news, marami kasing mga fly-by-night na college schools, na ano, yung mga iba naman na parang ginagawa lang nilang daan, yung mga peking school. Pag nakapunta na sila dito, hindi naman sila pumapasok sa school, parang basta lang makapunta dito. And then, alam mo yung maraming paraan para magkaroon sila na makapag-stay sila o makakuha sila ng PR dito. So ngayon maraming paghihigpit. Start pa lang ng year, maraming pagbabago. And we don't know kung ano pa yung mga pagbabagong mangyayari sa susunod na mga buwan or araw. But most probably, di na ako magugulat kung marami pang pagbabago mangyayari. Kaya lagi ko sinasabi sa makakilala ko na nagbabalak, kung nagbabalak kayo, plano nyo na, gawin nyo na ngayon. Kasi you never know kung ano pa yung mga changes na mangyayari. And kami, salamat naman at ang ginawa talaga namin at nag-research talaga kami na although plano talaga na yung punta ng Alberta, ginawa talaga namin at least nag-stay muna kami dito sa province nito ng 3 years, and talaga yung target namin is pasitisan muna bago kami lumipat ng ibang provinces para wala kaming ma-encounter na problema. Kaya yung pagka 3rd year namin dito, apply agad kami citizenship, and good, salamat naman sa Panginoon na nag-grant agad yun, citizen na kami ngayon. So anytime pwede na kami pumunta kung saan province. So yun talaga, kailangan talaga ngayon sa mga nagbabalak at kung student kayo, pag-aralan nyo kung ano yung province na hindi populated na. O sabihin ko na lang yung provinces na sobrang dami ng student. Number 1 ang Toronto, number 2 ang Vancouver. Yan yung top 2 na napakadaming student, na international student. I think ang Manitoba hindi pa masyado, Saskatchewan or yung mga other provinces na medyo malalayo na. Pero kung gusto niyo talaga ng student pathway, and then choose the provinces na hindi masyadong na populated na ng mga international student, para hindi rin kayo mahirapan. At kung nakapunta na kayo doon at nagka-apply kayo ng PR, stay at least 3 years doon, or hintayin nyo mag-citizen kayo. Pag nag-citizen na kayo, kahit saan kayo pumunta, walang magiging problema. Ayun, itutuloy ko yung ating munting usapan, kasi nandito na ako sa trabaho, magtatrabaho muna ako. And then, see you. A little longer than a few minutes later. Ayun, alabas lang, galing work. It's 3:30 PM ng hapon. So, trabaho ng 7 to 3:30. So, may 50 minutes na break, may 30 minutes na lunch break. Ayun, nasaan na ba tayo? Saan ba tayo naputol yung ating usapan? Ayun na nga, share ko lang during my break. So, nagbabasa-basa tayo. Parang, I think nabanggit ko nga yung sa Alberta na yung PINOS, temporary muna nilang in-stop yung pagbibigay ng yung pagtanggap ng mga PR application sa mga
international student and at the same time kung may spouse na working permit, something like that. And nabasa ko, hindi yun to confirm pero nabasa ko lang na parang gagawin rin daw sa province ng Saskatchewan. So, ayun, hindi pa totally confirm pero yun nga yung magiging plano daw ng province, parang, and most probably magkagayanan yan lahat. Siguro gagawin na rin ng iba provinces yan. I think Nova Scotia hindi pa, pero kasi ang Saskatchewan malapit siya sa malapit siya sa Alberta, so it's 7 hours drive lang. Kung halimbawa ang mga taga-Alberta gustong lumipat ng province, ang pinakamalapit ay Saskatchewan. Okay. So yun nga, ang daming ano, kaya ngayon pa lang sa mga nag-international student, kaya nang paulit-ulit na sinasabi ko, pag-aralan kung ano yung mas tingin nyo yung mas mabilis makapag-process ng PR. Kaya lang updated kayo. Mas maganda kung mag-check kayo sa official website ng Canada, and at the same time magtanong-tanong, mag-join sa mga vlog, mag-join ng mga vlog, mga forum sa Facebook, ano yung mga experience ng mga ibang estudyante na nakadarating lang ng Canada, ano yung mga experience, ano yung mga sa tingin nila mas makakabuti o mas mabilis ang pag-process. So yun yung mga highly recommended na kumuha kayo ng information, kasi ngayon kung may plan A kayo, dapat may plan B to Z ang inyong plano na pagpunta ng Canada, kasi ngayon medyo nag-higpit sila. Yung mga maluluwag na dati naman dali lang makapunta dito, sinipitan na nila, hindi inipitan, parang inipitan nila, may mga tinanggal. So I hope yung mga kababayan natin na nagpaplano pa rin mag-Canada is hindi mawala ng pag-asa. Importante lang is magkaroon kayo ng plan kung ano pa yung nararapat na plano para sa inyo. Of course, may mga nagsasabi yung mataas ang cost of living. Siguro sa ibang topic natin pag-uusapan yung cost of living natin, kasi medyo napaka-wide yung usapin na yan and mahirap magbigay ng information about the cost of living kasi nakadepende kasi yan sa kung saan probinsya ka. And of course, ang cost of living kasi is nakadepende rin sa lifestyle mo. Kung magastos ka, kung marami kang talagang kuha ka lagi, lahat yata ng bangko may credit card ka. So mga ganon type. So yun lang po ang mga balibalita ngayon, latest. Actually ngayon napakainit. It's +8 February, +8. Wow. Oh my God. 4 years na kami dito, pero 5 years yata kami, 5 years na kami dito. Ngayon lang ako naka-experience na month of February +8 na. Init, pero nakatog ako kasi wala akong ang gulo ng buho ko kasi galing work. So ayun, yun lang po ang iba-vlog ko ngayon, may share. At sana hindi kayo mawala ng pag-asa sa pagpunta dito. Mag-pray lang, mag-research, magtanong, magtingin kayo mga vlogs na sa tingin nyo is accurate yung information. Huwag nyo na ako asahan sa mga ganyang mga detail,
kasi mahirap na po magbigay ng baka magkaroon ng misinformation, baka masisi nyo pa ako. So, yun lang po. At sa muli po, magkita-kita muli po tayo sa susunod na mga vlog. Mag-ingat po kayo palagi. At pag nakita nyo ako dito, makasalubong nyo ako dito sa Winnipeg, mag-hi lang kayo. Mag-hi rin ako. At hi rin po sa mga bagong subscribers, sa mga bumisita sa YouTube na patuloy na sumusuporta sa amin. Simula nung dumating kami dito, simula nung kumuha kami ng bagong bahay, ng bagong sasakyan, anything yung mga experience namin, maraming salamat po. Muli po, kami po ang pamilya na Basilia at magkita-kita muli po tayo at ako ay magdadrive muna po. Okay? Maraming salamat po. See you!